Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, welcome back. Mga kaibigan, grabe ang drama sa politika. No? Politika, hindi talaga tumitigil. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong chika. Snub na naman ba ni President Bongbong Marcos ang ate niya, si Senator Amy Marcos? Oo, tama yan. Inilabas na ni Bongbong ang listahan ng 11 na kandidato. 11 lang ha, hindi po 12 ng Alyansa Slate. Pero pasensya na po, wala po tayong iboboto dyan sa Alyansa Slate na yan. At wala si Manang Amy Marcos. Away ba to ng magkapatid? Power play sa politika? O malaking misunderstanding lang ba, mga kaibigan? Abangan nyo tong susunod na mga minuto habang inilalabas natin ang lahat ng detalye. I-like nyo na kung excited kayo sa Marcos family drama at simulan na natin. O sige, eto ang chismis. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglabas ng kanyang listahan na mga inendorso para sa alyansa, para sa bagong Pilipinas Slate, para sa midterm election. Matipid ang listahan, 11 lang ang pangalan at pinag-uusapan to ngayon kasi wala si Manang Amy, si Senator Amy Marcos, ang ate niya at isa sa mga dahilan bakit siya naging Pangulo ng Pilipinas sa listahan. Parang, hello, hindi ito unang beses na naiwan si Amy sa ere ng kapatid niya at nagtataka na ang mga tao anong nangyayari sa pamilya Marcos. Balikan natin ng konti. Hindi ito ang unang snub kay Amy. Noong 2022 campaign pa lang, may bulungan na ng tensyon, no? Si Amy gumagawa ng sarili niyang laban, hindi laging sumusunod sa team ni Bongbong. Bakit ganito? May mas malaki bang plano? Sara, o sisain natin, no? Hindi lang ngayong 2025, hindi lang din ito ang una, no? Actually, pangalawang araw na magkasunod na hindi na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang ate niya, si Manang Amy Marcos. Okay, pag-usapan natin ang dynamics ng pamilya. Ang mga Marcos parang Filipino Kennedys, makapangyarihan, magarbo, at puno ng drama. Magkapatid sina Bongbong at Amy. Oo, pero pareho silang politiko na may kanya-kanyang plano. Si Amy, senador mula noong 2019, may sariling estilo, matapang, vocal, hindi natatakot mag-solo. Si Bongbong naman, Mr. Unity, gusto niya polish ang imahe at kontrolado ang koalisyon. Kaya ito ang teorya ko. Baka masyadong unpredictable si Amy para sa maayos na alyansa slate ni Bongbong. Isipin nyo, naging balita siya dati sa pagkontra sa budget delays o sa hindi pagsunod sa ilang pulisiya. Baka sinasabi ni Bongbong, ate, sumunod ka o maiiwan ka. O baka plot twist, ayaw ni Amy na mapasama sa listahan. Baka may sarili siyang plano para 2025 o higit pa. Marcos din siya. Hindi basta-basta mawawala sa eksena. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo dyan, snub ba o diskarte? Sige, lipat tayo saglit ha. Sino ba ang ini-endorso ni Bongbong Marcos? Itong round down. May mga malalaking pangalan tulad ng mga Villar. Ang kalyado ni Sara Duterte, team ni Manny Villar, o kung sino man, no? Sino sa kanila, no? Ay, ang nito, team ni Manny Villar. Sila yung mga loyalista, mga sumakay sa Unity Train mula nung umpisa. Napansin niyo ba? Sobrang solid nitong listahan ng mga mga tao na kaya niyang kontrolin o asahan. Di umano, no? Si Amy na malakas ang sariling paninindigan, hindi kasya dyan. O ito, ang mas masarap. Sabi ng ilang insider, hindi lang tungkol kay Amy, ito, para ipakita ni Bongbong na siya ang boss. Hindi si Mami Imelda, hindi ang ate niya, kundi siya. Pero teka, senador pa rin naman si Manang Amy Marcos. Hindi naman niya kailangan ng endorsement ni Bongbong, no? Actually, hindi nga nakakapanalo, no? Si Pangulong Bongbong Marcos. Napansin niyo ba? Halos lahat ng inendorso niya ay natatalo, no? Para tumakbo ulit, di ba? Bakit parang big deal ito? Kasi personal. Kasi Marcos ang pangalan at sa politika ng Pilipinas, pamilya ang lahat hanggang hindi na. Zoom out tayo. Hindi lang to tungkol sa away ng magkapatid. Tungkol to sa kinabukasan ng Marcos Dynasty at sa midterms. Ang alyansa slate, ang pagkakataon ni Bongbong na ilak ang impluwensya niya sa susunod na mga taon. Kung manalo ang 11 niya, jackpot siya. Pero kung magmalaki si Amy, baka tumakbo ng mag-isa o sumuporta sa ibang slate,
mahahati ang Marcos supporters. Imagine, Marcos versus Marcos sa balota. Ang drama, di ba? At huwag nating kalimutan mga kababayan ko, ang oposisyon, nakaabang sila, handang sumunggab sa kahit anong kahinaan kung magkahiwalay ang pamilya Marcos. Siguradong susulitin ito ng mga tulad ng Liberal Party o ng Team Duterte o mga natitira sa lumang grupo. Quick sidebar lang po tayo. Nasaan si Imelda sa lahat ng ito? Si Mami Marcos ang tunay na mastermind. Kumakampi ba siya o nanonood lang habang kumakain ng popcorn? Gusto nating malaman yan. Okay? Sige po. Sige, maglaro tayo ng hula. Scenario 1, galit si Amy. Magre-rebelde siya, tatakbo ng mag-isa at magkakaroon ng Marcos Family Showdown sa 2025. Scenario 2, plano lang ito. Naglalaro sina Bongbong at Amy ng good cop, bad cop para guluhin ang lahat. Scenario 3, wala na si Amy sa eksena at inuukit na ni Bongbong ang Marcos legacy nang wala siya. Ano sa tingin nyo? Ako, feeling ko, scenario 1 kasi hindi naman si Amy ang tipo na tatanggap lang ng ganito. Pero gusto kong marinig kayo. I-comment nyo ang hula nyo. Babasahin ko lahat. Ito, promise. No? Dadandan. Ayan, ang chika natin ngayon. Ang mga kaibigan, snap ulit si Amy. Si Bongbong, naglalaro na ng chess kasamang 11 alyansang bets. Anong susunod sa Marcos family? Abangan natin habang umuusad ang kwento. Kung nagustuhan niyo itong deep dive, i-like nyo na, i-subscribe at i-ring ang bell para updated kayo mga kaibigan ko. Sabihin nyo sa comments, Team Bongbong kayo o Team Amy o nandito lang para sa popcorn. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod. Peace, peace, peace. Peace out!